1872. Sa makulimlim na kalangitan, nasaksihan ng aking munting mga mata ang paggaroteng pumuksa sa mga buhay ng 3 inosenteng pari. Ang aking puso ay nag-aalab sa galit at napukaw ang pagkamakabayan. Napagtanto ko sa aking sarili na hindi na ako susunod sa mga Kastila. Yes! Wala kami kasalanan! At hindi na ako magpapaapi. Kailangan ng wakasan ang pananakdal ng mga manlulubig. At kailangan na nating lumaban para sa ating kalayaan. Sa pamumuno ng mga Espanyol, alam kong nababatid ninyo ang pagmamalupit sa ating mga kapwa Pilipino. Maging ang mga pare ay kanilang hindi pinalampas. Ang La Liga Filipina ay naglalayong lumaban para sa pagkakapantay-pantay. Ang ating layunin ay hindi pansariling kapakinabangan, kundi ang pantay na pagtrato para sa lahat. Ang labanang ito ay para sa karapatang pilit na ipinagkakait sa ating mga anak ng bayan. Ilalaban natin ang ating dignidad. Magandang araw, Ginoong Rizal. Andres Bonifacio, Laking Tondo. Magandang araw, Andres. Ako pala'y tagahanga ninyo, lalo na sa inyong mga nubelang isinulat patungkol sa pagmamalabis ng mga Espanyol. Pero hindi lamang ako sumasang-ayon sa ekwalidad na pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino. Subalit, kailangan nating makalaya sa kamay ng mga dayuhan. Hindi panulat at papel ang susi sa ekwalidad, kundi dahas. Andres, mahina pa ang pwersa ng mga Pilipino. Kailangan mo munang palakasin ang kanilang mga isipan. Kasunod nito ang kanilang mga puso. Sa pagkakatakot kay Rizal, kasabi nito ang paglaho ng La Liga Filipina. Subalit, ang aking puso ay nag-aalab lamang sa pagnanais na ipaglaban ang dangal ng bawat Pilipino. Di nagtagal, mula sa abo ng kabiguan, isinilang ang isang samahan na naglalayong maghimagsik para sa ating inang bayan, na tinawag na kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Kasama ka ba pumasok sa pagkamason? Oo. Hindi ba't ang mga mason hindi naniniwala sa Diyos? Gawa-gawa lang yan ng mga pride. Pero sa aming mga mason, parating una ang Panginoon. Mas lalo na, malaya kitang mga bibisita, mga kausap.
Parang awa niyo na po, Padre. May malaria po ang aking anak. Maaari lang po sanang hingi ng aking sahod. Ilang buwan na po kaming hindi sumasahod, Padre. Awa? Labis na po ang pagpapahirap niyo sa amin. Anong klaseng Panginoon ang meron kayo at walang halaga ang buhay namin sa inyo? Sino ka para hamunin ang pamamahala ko? Sinabi kong hindi pwede! Mga nanakaw, manggagahasa, at maumatay tao! Kung ayaw niyong matulad sa demonyong ito, matuto kayong sumunod sa gusto ko, mga Indio. Ano ang kalagayan ng Katagalugan nung unang panahon? Malaya at tahimik ang ating bayan bago tayo sakupin ng mga dayuhan. Ano naman ang iyong nakikita ngayon? Inapuso ng mga Kastila, lalo na ng mga praile ang kanilang kapangyarihan. Sila ang mga manlulubi. At ano naman ang magiging kalagayan ng Katagalugan sa darating na panahon? Pupuksain ng katapangan ang sumasakop sa ating bayan. Andres. Ngayon, nasa iyong harapan, ang taong pinaghihinalaang nagtraidor. Ano ang iyong nais ihatol? Kamatayan. Ngayon, ikaw ay kasapi na ng kilusan. Ano ang gusto mong itawag sa iyo? Magdalo Supremo. Ako, si Emilio Jacinto, at ito ang mga aral ng Katipunan. Unang aral, ang kabuhayang ginugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay isang puno na walang lilim, at kung hindi na may isang damong makamantang. Pangalawang aral, ang paggawa ng kabutihan para sa sariling pakinabang at hindi para sa kabutihan mismo ay hindi may tuturing na mabuti. Panlabing-apat na aral, kapag alam at sinunod na ng lahat ang mga patakarang ito, ang kalayaan at kasiyahan ay kakalat sa ating lipunan. Ang mga nag-alay ng sakripisyo bago tayo ay mananatili sa ating alaala. Kung nauunawaan mo ang mga tungkulang ito at naniniwala kang kaya mo itong tuparin, ay maaari ka nang sumali sa aming Abay, napakagaling ng iyong pagkakasulat, Ginoong Emilio. Maraming salamat, Supremo. Kung yung sana'y nanaisin, gusto ko sanang ipakilala ang iyong kasulatan sa ating mga miyembro upang alam nila kung ano ang karapat dapat gawin sa kilusan. Ako'y lubos na nasisihan, Supremo. Ang iyong kasulatan ang siyang magbubuklod sa ating mga Pilipino. At ito'y ating tatawagin na kartilya ng katipunan. Magandang araw po. Sulat galing sa Titoro. Magandang umaga po. Sulat galing kay Supremo. Magandang araw din pala. Sulat galing kay Supremo. Para sa kalayaan.
Ang mga katipon, aktibo pa rin pinamamahagi ang iyong kasulatan sa sermon. Iilan na ba ang inyong nakumbinsing sumama sa ating kilusan? 300 na, Supremo. 300? Paano natin sisimulan ang revolusyon kung ganito lang tayo karami? Patuloy pa rin ang paglaganap ng iyong sulat, Supremo. Kailangan na nating lipunin ang bawat Pilipino at kailangan na nating mapalayas ang demonyong mga Kastila at matapos na ang kanilang 300 na pananakop sa atin. Tandaan ninyo ang inyong sinumpaan sa kartilya ng katipunan, ang ikawalong batas. Ipaglaban ang mga inaapi at labanan ang mga taong nanlulupig. Mga katipunero, patunayan at isigaw sa inyong mga damdamin ang pagbubuwis ng buhay kung ito ang kasagutan upang makalaya tayo sa kamay ng mga dayuhan. Tignan ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan ng maigi ang isang kapiraso ng papel na siyang nagdidikta ng ating kalayaan. Punitin ang sedula! Punitin! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Ang magbuhos ng dugo para sa bayan ay kagitingang hindi malilimutan. Ang buhay na inialay sa lupang mahal, mayaman sa aral at kadakilaan.